Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Ba't hindi mo maiwasan pag-usapan yung pamilya ni Kaloy? Unang-una, napakaraming chismosong Filipino. Bunganga at tenga lang ang puhunan mo dyan sa chismis. Oh, di ba? Filipino is defined by his family. Oh, di ba? Pumunta ka sa bahay ng Pinoy. Ano ang mga naka-display? Di ba? Diploma ng mga anak na naka-frame. Oh, picture ng mga anak na nakasuot ng toga. Oh, nakapamilya ang issue. Asahan nyo, may opinion ang lahat ng Pilipino. Posible po na magustuhan ninyo si Chloe, yung girlfriend, nang hindi nyo tinatapakan si Nanay Angelica. Possible yan. Posibleng maka-empathize kayo kay Nanay Angelica Yulo nang hindi nyo binabasto si Chloe o kaya sinusumbatan si Kaloy. Posible. Ano ba sinasabi ng kultura at kamalayang Pilipino, national consciousness natin sa mga nangyayari sa mga Yulo bilang isang pamilya? Nagsulputan niyang love your mother, Kaloy, nanay mo pa rin yan. Yung mga komentong yan, naglabasan after their video, di ba? Responding to Mrs. Angelica Yulo. It was an impulsive move ng magnobyong very in love. Was bad optics. Bad optics, masakit sa mata. And I'm not blaming Kaloy and Chloe for what they did. Kahit si Nanay Angelica, hindi natin ginadjudge. Welcome to another episode of Tara Kape, where we offer a unique approach in discussing popular issues on social media affecting Filipinos. We are not a showbiz vlog, but a lifestyle and culture vlog. Kultura natin at yung uri ng ating pamumuhay. Dahil pinag-uusapan natin dito ay issue in relation to our values as Filipinos. Hindi tayo chismis vlog dahil wala tayong pake sa private lives of personalities and celebrities. Pero may pake tayo sa pagiging Filipino natin. So, sino ang topic natin dito? Yung mga artista ba? Hindi. Ikaw at ako bilang mga Filipino. Okay. I am very happy at nagkaroon uli ako ng panahon makapag-record ng isa pang episode ng Tara Kape. It is an honor that you let me in your household. Napakalaking bagay po. So, salamat po sa inyong panonood. Aww. My eldest is now in college, first year college na. Kaya naging super busy po ang summer vacation namin. Dahil, ang daming preparation na kailangan dito sa US pag magka-college. Kasi doon sila tumitira, yung mga estudyante, sa loob ng campus. So, iiwan kayo sa bahay ninyo. At dahil pumapasok na ulit ang mga bata, mayroon na uling kaunting time ang inyong abogado para mag-lecture sa inyo. Class is now back in session. Alam niyo, you would think na kapag summer vacation madami kang time para sa sarili mo. Kasi walang pasok yung mga bata, hindi ba? Hindi mo kailangan gumising ng maaga, hindi mo kailangan maghatid ng bata, magsundo ng bata, hindi mo kailangan isipin kung anong ibabaon nila, di ba? Ang laking problema diyan, anong lunch nila, anong kakainin nila. Mapipili pa yung mga anak mo. Hindi mo sila kailangan turuan sa assignment nila. Pero
that is not true. Napatunayan ko hindi totoo na mas relax kapag summer. Mas wala kang ang time sa iyong sarili kapag nakabakasyon ang mga bata kasi you'd rather spend whatever time left you have with your kids. Di ba? Speaking of family and children, very Filipino ang pag-uusapan natin ngayon. Pamilya. Mas may Filipino pa ba sa konsepto natin ng pamilya? Same goal as every episode we had. At the end of this episode, we hope we get a better understanding of what makes Filipinos Filipinos. Ano ang pamilyang Filipino? Sige, tanong ko sa inyo, aking mga beloved students. In a nutshell, ano ang pamilyang Filipino? Ask 20 Filipinos and you'll have 20 different answers. Di ba? Ganon kalawak ang topic kapag pamilyang Filipino ang pinag-uusapan. At dahil hawak ko ang mikropono, ito ang aking definisyon. Ano ang pamilyang Filipino? Marami sa ating mga Pinoy, walang maipagmamalaking material na kayamanan. Hindi ba? Mahirap tayo eh. Mahirap yung bayan natin. Walang malaking bahay, pero may malaking pamilya. Diba? Walang magagandang sasakyan, pero may magagandang mga anak. Walang mamahaling damit, sapatos, alahas, ngunit may mapagmahal na mga anak at magulang. Kapos man tayo sa material na bagay, lagi pa rin nating sinasabi na we're so blessed, di ba? Kasi mayaman pa rin tayo dahil meron tayong pamilya. So, yan ang Pinoy family para sa akin in a nutshell, di ba? We often get by, we survive, nakakaraos tayo sa mga pagsubok. Not because we are materially blessed, di ba? But because we are blessed with a family na laging nakaback up sa atin. So, let's go to our flavor of the month. Yung mainit na diskusyon ngayon, ngayong buwan na ito. Ang Yulo family. Noong panahon ko, yung mga gurang na katulad ko, merong flavor of the month. Ng Magnolia ice cream palagi. Every month, iba-iba yung flavor. Wala na ngayon yan sa Pilipinas, right? Wala nang flavor of the month ang Magnolia ice cream. Mga may edad na katulad ko, inabutan namin yan. Every month may bagong flavor. At malungkot ka kapag hindi masarap yung flavor of the month sa birthday mo. Mapapanood mo sa commercial October flavor of the month. Pag hindi masarap yung flavor, pag hindi mo type, malungkot ka kasi sa birthday mo, di ba? Bibili kayo ng ice cream. Dahil ang pamilyang Pilipino, at least nung time namin, hindi naman afford yung buwan-buwan bibili ng ice cream. At karamihan sa atin, di ba, kapag birthday lang, nakakatikim ng ice cream. Bibili si tatay ng ice cream kasi birthday mo. See? Kahit ice cream kapag inaalala mo, kasama sa memory ng ice cream ang pamilya. Kasi naghahanda ang pamilya kapag birthday mo. Si nanay spaghetti at hindi pansit ang iluluto sa'yo. Di ba? Mas totyal, mas sosyal ang spaghetti kesa sa pansit bihon. Okay, Yulo family. Mainit na binabash at tinotroll, no? Sa social media ngayon, yung pamilya nila. Particularly, merong main characters dyan, si Kaloy, yung girlfriend niya, si Chloe, at si Mrs. Angelica Yulo, yung mommy. Yan ang pamilya.
supporting role yung mga kapatid, yung tatay, yung lolo, yung pamilya ni Chloe sa Australia. Perfect ingredients yung para sa teleserye, di ba? Pinag-aawayan niya ng mga Pinoy ngayon sa social media. Yung love triangle ni Kaloy, Nanay Angelica Yulo at si Chloe. Okay, so bakit ang daming may opinion sa issue nila? Kasi involved ang pamilya. And when it comes to family, tayong mga Pinoy, we all have something to say. Tama? May mga ilan na nagsasabi sa social media na huwag nyo na pag-usapan ng pamilya ni Kaloy, yung mga problema nila. Diba? Mag-focus tayo sa ginto na dinala niya para sa atin. Mag-focus tayo sa dangal ng bayan. I have bad news for you. Sa mga nagsasabi niyan. Unfortunately, you cannot avoid it. Filipino is defined by his family. Pero unang-una, ba't hindi mo maiwasan pag-usapan yung pamilya ni Kaloy? Unang-una, napakaraming chismosong Filipino. I don't know kung dahil ba sa kahirapan natin, kaya ang libangan na lang ng karamihan ay chismis. Dahil libre di ba? Bunganga at tenga lang ang puhunan mo dyan sa chismis. Di ba? Mag-develop ka ng hobby, mag-develop ka ng sport. Sabihin natin golf, o bowling, mag-tennis ka. Magkano yung gastos mo dyan? Malaki, di ba? Ang chismis, bibig lang, tenga lang. Pangalawang dahilan, ba't hindi pwedeng hindi pag-usapan? Kasi pamilya ang issue Pamilya. Pag-uusapan talaga ang pamilya ni Kaloy. Kasi sila yung sikat. Part yan ng national consciousness, ng national identity natin. Yung pamilya which is very unique to our culture. Ang Pilipino defined by his family. Di ba? Nung bata ako, elementarya, sa public school ako, lumipat lang kami sa Bulacan. From Manila talaga kami. Di wala kaming kakilala. So, bibisita ka doon sa mga bahay ng kaklase mo. First time ka makikita. Tatanong sa'yo, sinong tatay mo? Sinong nanay mo? Kasi they want to define you. Gusto ka nila makilala. At para makilala ka nila, they based it on your family. Si Larry, na-meet ko na yan. Kaibigan ko yan. Si Larry, yung yung maporma. Eto dito sa Amerika, hindi masyado yung pamilya na yan para makilala ka. Si Olivia Rodrigo, for example, at si Vanessa Hudgens, dito sa US, ang dami pa rin mga Amerikano, ang alam nila, Latina sila, may Latin blood sila, Latina blood. Sila Olivia at si Vanessa. At hindi sila Pinoy. Madaming fans. Because in the US, they'd rather focus on you, as a talent, as a celebrity, than as the child of this and that person. Pwera na lang kung sikat na sikat din ang mga magulang mo, kagaya ni Suri Cruz, di ba? Na anak ni Tom Cruise at ni Katie Holmes. Ikumpara nyo ang mga fans sa Amerika sa fans ng mga Filipino, di ba? Sabihin ni Vanessa Hudgens, my mother is Bisaya. Oy, Bisaya! Relate ka agad tayo. Yung nanay niya, Bisaya. And she taught me Bisaya nursery rhyme. Oy! Yung nanay mo, tinuruan ka mag-Bisaya, Can you recite the nursery rhyme, please, Vanessa? Kilig na kilig tayong mga Pilipino. Relate tayo through her mom na Pilipino. Di ba? Olivia Rodrigo, sabi niya, I remember my grandfather always you would always prepare lumpiang Shanghai for me. Oy! Lolong-lolo. Pilipinong-Pilipino. Maalaga sa apo. Di ba? Kilig na kilig tayo.
yung mga ganyan, hindi ba? Nakaka-connect tayo dahil sa pamilya. Laging pamilya. Filipino is defined by his family. Di ba? Yung may ex-manager nga lang, di ba? Finair. Kilala nyo na yan. Lagi natin pinag-uusapan. Yung manager na sinipa at nagsintimiento sa social media, di ba? Nag-cloud chasing. Tatay-tatayan lang yun. Ha? Parang anak na niya daw yung artista, di ba? Anak pa nga yung tawag niya, di ba? Anak, kundi dahil sa ganito, ganyan, pakikisama ang tawag dyan. Tatay-tatayan, anak-anak, di ba pinagpiestahan nyo? Ingrata yung tawag niyo doon sa bata. Gusto lang magsarili, kagaya ni Kaloy. Matatanda na naman di ba? Pero pag may tatay-tatayan o may tunay na nanay na magsasalita, ay naaantig yung puso natin. Ingrata! Ito naman bago, ingrato. Siguro sa future episode, discuss natin yan yung parallelism. Eliza at ni Kaloy. Hindi pa totoong family relationship yan, di ba? Tatay-tatayan lang. Nagpapanggap. I tell you, kung tayong mga Pinoy, if we can only keep everything professional and not personal, di ba? Yung nangyari kay Miss Liza Soberano, we just look at it as a strictly manager-talent relationship. Walang ingrata-ingrata ang mga haters at trolls. Kung professional lang tayo, kung focus lang tayo sa contract between an agent and a talent. National identity na natin ang pamilya. Example, nepotism is so normal in our society. Accepted na natin. Senador si nanay, senador si anak, di ba? Mayor ang asawa ni anak, presidente ng political party si tatay. All in the family. Pumunta ka sa bahay ng Pinoy. Ano ang mga naka-display? Di ba? Diploma ng mga anak na naka-frame. Picture ng mga anak na nakasuot ng toga o naka-frame nasa wall. Anong bukang bibig ni nanay? Yung mga anak. Nagda-nursing niyang bunso ko. Magiging abogado na yung panganay ko. At ang mga anak, ganun din naman, di ba? Pag nagsasalita, kung honor, sabihin natin salutatorian, o kaya magna cum laude, o summa cum laude, mag-i-speech. Ano ang laman ng kanyang speech? Sino ang kanyang pinapasalamatan? Pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, lolo, lola. So, I hope gets nyo na gaano ka-importante sa Pinoy ang pamilya. I think hindi ka Pinoy kung hindi mo babanggitin yung pamilya mo. Kaya kanila alam na pamilya, na Pilipino ka dahil sa pamilya mo di ba? Pilipino yung tatay mo. Kahit na Amerikano yung nanay ko. Okay. Kung hindi nyo pa mag-gets, bigyan pa natin ng isang example, ha? Madami sa inyo. Kulto, no? Ng Ignacia, di ba? Miyembro kayo niyan, yung mga alt accounts. Daming nagpapalo. O kaya yung mga alt account ng Kamuning. Ang example na ito ay para sa mga ulol na ulol sa network war. Baba tayo sa level ninyo. Isang example pa bakit napaka-importante sa atin ang diskusyon tungkol sa pamilya. Question: kaninong term of endearment ang mas epektibo sa mga manonood? Yung term of endearment, yung lambing, yung tawag sa'yo, honey, sweetheart, baby. Ang sa ABS-CBN ba na ang tawag sa inyo ay kapamilya? O sa GMA na ang tawag sa inyo ay kapuso? Anong mas matimbang sa inyo? Tawagin kayong kapamilya o kapuso? Hindi ba mas tago sa puso ang kapamilya? Halimbawa, ang dami mong utang sa akin. Pero sinabihan kita ng pare, huwag mo na isipin yun. Magbayad ka na lang kung kailan mo kaya. Parang pamilya ka na sa amin. Ikaw, anong reaksyon mo sa sinabi ko sa'yo?
Hindi ba masaya ka? Punong-puno yung puso mo ng kaligayahan. Kung sabihin ko sa iyo, pre, huwag mo na isipin yun. Bayad ka na lang kung kailan ka may pera. Magkapuso naman tayo. Di ba mag-iisip ka pa kung anong ibig kong sabihin? Ambiguous yung meaning. Ambiguous meaning capable of several definitions. Baka isipin mo na, puta, si pare, type yata ako. O, di sasagot ka pa, sabi mo, pre, hindi tayo talo. Di ba, kapuso, hindi tayo magkapuso. Kapamilya, di ba? Mas personal, mas may dating, mas Filipino. Oo, naka-jackpot ang ano dyan, ang ABS-CBN na gamitin nila na tawag sa inyong kapamilya. Pamilya ang issue, asahan nyo, may opinion ang lahat ng Pilipino. Ang tinatanong nila sa social media, sino ba sa kanila ang tama? Kaya nagkakampihan si Kaloy ba? Si Angelica Yulo ba? O si Chloe? O si Kaloy at Chloe? Kaya meron mga sides Yun yung sinasagot na tanong sa social media. But, if you're watching right now, I have bad news for you. Kung yun ang inyong goal sa buhay, yung kumampi. Hindi tayo interesado dito sa tanong na yan. At hindi natin sasagutin yan. Dahil hindi tayo troll, hindi tayo hater, hindi tayo basher. At higit sa lahat, hindi tayo chismoso. Alam niyo, yung mga nagte-take side sa issue ng mga Yulo, posible po na magustuhan ninyo si Chloe, yung girlfriend, nang hindi nyo tinatapakan si Nanay Angelica. Possible yan. Posibleng maka-empathize kayo kay Nanay Angelica Yulo nang hindi nyo binabasto si Chloe o kaya sinusumbatan si Kaloy. Posible yan. Posibleng ma-appreciate nyo sila lahat. Ma-appreciate silang lahat as a family, as a whole. At yan ang gagawin natin ngayon kung meron pa tayong time. Kung wala, next episode. Paano? By examining their family within the context of Filipino values, Filipino culture. Kasi yun ang alam natin Ang dami sa inyo, ang daming opinion, pero puro conjectures di ba? Yung nag-i-inject kayo ng sarili nyong information. Yung sariling opinion nyo, nilalagay mo doon. And you pass it off as the truth. No? Ang tanong na interesado tayo ay ito. Ano ba sinasabi ng kultura at kamalayang Filipino, national consciousness natin sa mga nangyayari sa mga Yulo bilang isang pamilya? I-discuss natin bakit parang kabuti na dumami yung mga haters nila Kaloy at Chloe. Anong nangyari? Bakit bigla na lang? Di ba? Bawat news sa social media about Kaloy, wala yung cellphone ko dito. So, hindi ko mabasa. May mga inano ako in screen cap. Bakit bawat news, no? Makikita mo, merong mga galit sa kanila. Merong mga inaaway sila. I-post ko na lang dyan. Ayan, basahin ninyo. Pakila. Basahin ninyo. Hindi ba? Sinusumbatan sila. Inaaway sila. Anong dahilan? Anong nangyari? Isa sa mga dahilan bakit dumami ang haters ni Chloe at Kaloy ay dahil naging nanay versus girlfriend ang issue. And this wasn't entirely due to Nanay Angelica's post. Let me tell you this. Ikwento ko sa inyo. Kilala na natin si Nanay Angelica Yulo, di ba? Naglalabas siya ng sama ng loob sa social media. Pinapatamaan pa niya ang kanyang anak. Samantalang si Kaloy, tahimik lang. Alam lang natin si Kaloy, gymnastic lang ng gymnastic. Wala nga yatang social media account si Kaloy, di ba? In short, Kaloy's mom
was doing a great job destroying her own reputation by washing dirty linens in public. She's doing a very good job. Nasirain yung pangalan niya. No? Hindi na niya kailangan ang tulong ni Kaloy at Chloe para masira ang pangalan ni Angelica sa publiko. Kasi nasisira na. You know why? Because you cannot wash dirty linens in public, no, without being condemned by social media, ng mga netizen, no, ng public opinion. Pero ito ang nangyari. Ito ang sa aking palagay kung bakit dumami yung haters niya. Nanalo ng ginto sa Olympics. Dito nag-start. Paparating na ang napakaraming pera at kasikatan. Nandiyan na, gold na eh. Gold medalist ka na eh, di ba? Pero, hindi pa rin nila napigilan ni Kaloy at Chloe na sagutin ang nanay Angelica Yulo niya in public. When I watch the video na sinasagot nila yung mga issue ni nanay Angelica Yulo, isa lang ang reaction ko. Initial reaction at ito lang ang reaction ko. Sabi ko, it was bad optics. Bad optics, masakit sa mata. Hindi maganda tingnan. Hindi maganda sa paningin ng mata ng mga Filipino. Sa mata ng Amerikano, sa mata ng Briton or Germany, iba yung kultura nila. I don't think it would matter. Kaya lang, mata ng Filipino yung nanonood. So, ang sabi ko, bad optics. Yung nasa likod yung girlfriend, nakapantulog na sila, no? Tapos ang laman ng video, pinagtatanggol mo yung girlfriend mo habang nasa likod mo yung girlfriend mo, di ba? Laban sa iyong nanay. Nasa kama na sila, kung di ako nagkakamali. I think that's a hotel room. Very private yung surrounding. Hotel bedroom. Kaloy and Chloe did not have a lot of haters before this ill-advised video response. Silang dalawa lang yata naisip yan eh, na sagutin natin nanay mo, di ba? I don't think they got advice sa isang matanda. Nagsulputan niyang love your mother, Kaloy, nanay mo pa rin yan. Yung mga komentong yan, naglabasan after their video, di ba? Responding to Mrs. Angelica Yulo. Ang problema dito, si Angelica Yulo, yung nanay, naglaban ng dirty linens in public, di ba? Nagkwento kung ano yung mga problema nila sa pamilya, kung ano yung problema niya kay Kaloy. Sinagot nila Kaloy at Chloe by washing more of the dirty linens in public. Naglaban din sila. Nilabas din nila yung baho ng pamilya by explaining their side. When they could just have walked away. And in turn, became the bigger person. Diba? Tama? Hindi naman kaduwagan ang pag-alis, no, sa laban, lalo na kung alam mong wala ka namang mapapala. O kaya, kung sumagot man sila, na tinone down siguro yung pagsagot. Tone down yung atmosphere. Kasi lalabas ka sa video, very intimate yung setting, nakapantulog na kayo, nakaupo na kayo sa kama. Di ba? Parang very private ito eh. Bakit kailangan lumabas? Yung problema ninyo. Pwede naman sa lobby siguro, o kaya sa office chair nakaupo si Kaloy, di ba? At hindi nakapulupot si Chloe. Again, sabi ko nga, bad optics. I'm not saying sinong mali, sinong tama. I'm saying yung event na yon, bad optics, masakit sa mata, sa mata ng Filipino. And again, I have to remind you, ang tinatalakay natin ay kulturang Filipino, kamalayang Filipino, na madalas nagpapaliwanag bakit ganito at ganyan ang mga reaksyon ng mga Filipino. Doon tayo nakafocus sa reaksyon ng Filipino, hindi doon sa ginawa ni Chloe at ni Kaloy. Hindi doon sa ginawa ni Mrs. Angelica Yulo. Tama ba o mali yung ginawa ni Kaloy? Tama ba o mali yung ginawa ni Mrs. Angelica Yulo? That is not our concern. Hindi yan yung question na gusto nating sagutin. Okay. To continue. Sabi ko, kailangan ni Kaloy, sabi ko hindi niya kailangan ng free eat all you can sa Vikings for life kasi hindi naman niya kailangan tumaba.
Baka mamaya maka-apekto pa yan. Kain siya ng kain sa Vikings. Hindi rin niya kailangan ng free colonoscopy for life. Bata pa siya, matagal pa yun. 40, 50 years old pa bago siya i-require ng doktor na dapat mag-colonoscopy ka na. Kagaya ko. Sabi ko, ang kailangan ni Kaloy, lifetime free service ng magaling na PR team. Press relation. Kasi sikat ka na eh. Ha? National icon ka na. Nakatingin lahat sa'yo ng yung tao, bawat galap mo. Hindi ka na pwedeng, Canadian athlete. Ano yung Canadian athlete? Kana dito, kana doon. Okay, so bad optics sa mata ng Filipino yung nangyari. Dahil within a 24-hour news cycle, di ba? Nung umaga, nagkita sila ni Chloe sa Paris, di ba? Naka-video pa, nag-cheer pa yung mga press, yung mga tao, di ba? May parang pa-sweetie-sweetie pa sila na pinipisil-pisil yung pisngi very sweet ni Kaloy, ni Chloe, di ba? Tapos kinagabihan, sinagot agad nila yung Nanay Angelica Yulo nila. Ang bilis, hindi ba? Within 24 hours. Lahat yun nangyari. So, now, you have everything. Kaloy and Chloe, you now have everything. A happy romantic relationship, hindi ba? That can lead into a family, a happy family with kids. Tumbling-tumbling din yung mga bata. Fame and fortune, meron na kayo, di ba? Beyond your wildest imagination, kaliwat kanan yung premyo ninyo. There's so much things to celebrate, di ba? So many things to be happy about. Tapos ang first agenda ninyo kinagabihan sagutin ang Nanay Angelica Yulo, di ba? To defend Chloe in public. So nagmukha tuloy underdog si Nanay Angelica Yulo. It was an impulsive move ng magnobyong very in love. And a bad PR move. Yun lang. Yun lang ang sa akin. Mali or tama sila, sa kanila yun. Problema nila yun, hindi natin problema. A good PR team would have advised Kaloy in advance that you cannot turn this into a girlfriend versus nanay slugfest. Because you are not winning that war in the Philippines. Hindi ka mananalo sa mga Pilipino kung yan ang gusto mong labanan. Again, I am just explaining to you the Filipino psyche. Paano tayo mag-isip yung kamalayang Filipino? And I'm not blaming Kaloy and Chloe for what they did. Kahit si Nanay Angelica, hindi natin ginajudge. I was just explaining the rise of Kaloy and Chloe haters. You are steering the hornet's nest when you start enumerating the reasons why your mother does not like your girlfriend in public. Sa publiko mo pa inexplain. Okay. I'm not here to defend Angelica Yulo or anybody in particular sa pamilya nila. I'm not paid. No one's paying me. So bakit ako magsaside sa kanino man sa kanila? I am here to explain yung reaction ng mga Pilipino. At ito yung ilan sa mga issue doon sa Yulo family na binanggit nila, hindi conjecture, hindi pa uso natin, hindi haka-haka, hindi siguro ganito kasi yan. Ito yung ilan sa mga issue na madaming nakarelate kay Mrs. Angelica Yulo. Kasi hindi naman unique ang kaso ng mga Yulo, di ba? In fact, their family is very Filipino when it comes to their problems. Kaya nga relate tayo no? Parang, kilala ko yan, alam ko yan, nangyayari yan sa pamilya mismo namin. The same. Ito yung mga issue. Number 1, sinabi ng nanay ni Kaloy, di ba? Ayaw niya yung pag-alis ni Kaloy sa Japanese coach at sa training facility sa Japan. Yan yung kaya pa kinakampihan pa niya yung Japan.
Team Japan, ano yung post niya, di ba? Team Japan ang talaga ang malakas. Kung ano yung ibig niya sabihin sa post na yon, tanong nyo sa kanya. Hindi sa akin. This case is very common among Pinoy families, di ba? Kaya madaming nakarelate. How would you feel? Tanong ko sa inyo. Let's give a more common example. Kasi wala naman kayong anak na gold medalist sa Olympics, di ba? Pero may mga anak kayo na pinag-aaral. So, gawin natin mas rich. Abot natin yung example. How would you feel if you are poor and cannot afford to send your kids to college? Mahirap wala tayong pambayad ng tuition Pero, magaling yung anak mo, laging nag-aaral ng gusto, nakakuha ng scholarship yung anak mo sa Harvard University, sa Massachusetts, USA. Diba ang galing? Pero nung malapit ng matapos, malapit ng graduate, fourth year na siguro, umuwi ng Pilipinas at nag-enroll na lang sa Polytechnic University of the Philippines. For whatever reason, not necessarily dahil may girlfriend. Natural sa ina ang manghinayang sa mga oportunidad na lumalagpas na para sana sa anak na niya. Hindi ba? Lalo na sa mga Pilipinong magulang. Kasi sa Pilipinas, ang hirap ng buhay Oo. Yung opportunity, they don't just come. Hindi lang basta lumalapit, hinahabol natin. Oo. Kaya kapag may missed opportunity, di ba? Chance mo na magkaroon ng Harvard diploma. Ang daming tatanggap sa'yo. Hinayang na hinayang tayo. At maraming mga magulang, pati anak, ang nakarelate dyan. Number 2, ayaw ni Angelica Yulo, ni Mrs. Yulo, kay Chloe. Kasi, eto galing, hindi natin alam to pero nilabas pa kasi ni Kaloy at Chloe, liberated daw, Australian, ayaw mo na daw, ayaw mo, umpisa pa lang, ayaw mo na. Madami ulit nakarelate dyan dahil common family experience din yan. Ipokrito ka kung sasabihin mo na wala kang pake kung sino man ang piliin na girlfriend or boyfriend ng anak mo. Di ba? You will always have an opinion. Kasi for you, kilala mo yung anak mo at alam mo kung ano yung gusto mo sa anak mo. Whether that is right or wrong, kayo mag-decide dyan. Hindi ako. Ang dami sa inyo. Galit na galit kay Mrs. Angelica Yulo. Pero, hindi nyo napapansin, pagdating ng anak nyo sa bahay, di ba? Babanatan nyo ng anong sasabihin nyo? Anak, ano ba naman yung napili mo na girlfriend, di ba? Ginawa na niyang uniforme, yung pek-pek short niya. You remember, uso pa rin ba yung pek-pek short? Several years yun na uso Yun yung shorts na napakaikli. Kita yung singit ng babae, tsaka kita yung puwet. Hindi ba? O kaya sasabihin nyo sa anak nyo, ang liit naman ng girlfriend mo. Wala bang mas matangkad ng konti? Kasi matangkad yung anak mo, 6-footer yung kinuha, 4'11". Di ba? Sasabihin nyo, anak, wala ka bang kaklase na maganda? Bakit drop out pa yung pinili mo? Yung mga Chinoy, mga Pilipino yan, Chinese Filipino sa Pinas, di ba? Di ba pag pinili ng anak hindi Chinese, native na native, Pilipinong Pilipino, ayaw nila. At yung mga conflict na yan, na mag-ina, kadalasan na hanggang maging in-laws na nila, di ba? Hanggang maging daughter-in-law, son-in-law, mother-in-law, yung relasyon nila, tuloy pa rin yung gera kung minsan, di ba? It takes time. It takes a long time bago matanggap. But eventually, as a family, wala silang choice kundi tanggapin yung sitwasyon nila, di ba? This family experience is so common sa ating mga Pilipino. In fact, laging tema yan.
ng mga teleserye at pelikula, di ba? Kung wala ka mang experience na ganyan, manood ka lang ng pelikulang Pilipino o teleseryeng Pilipino. Huwag na tayong lumayo. Lagi nating dinidiscuss si Miss Liza Soberano. Forevermore. Diba? Ayaw ng mga grande para kay Alexander, si Agnes Calay. Kasi mahirap magsasaka. O, taga La Presa. O, sinong gusto nila? Sinong pinupush nila? Catherine Saavedra. See? Kaya madami nakaka-relate. Sigurado ako na experience nyo na yan. Either bilang magulang o bilang anak. Out of concern. Kung hindi man ikaw mismo ang nakaranas, dahil lang nakuha mo botong-boto yung nanay mo, siguro kapatid mo, o pinsan mo, o kaibigan mo. Diba? Sasabihan ka ng nanay mo, huwag ka tumulad sa kuya mo, ha? Kumuha ka ng matinong girlfriend. Huwag yung parang baka na may hikaw sa ilong. Natural yan, di ba? Normal yan sa mga Pilipinong magulang at mga anak. Natural sa Pilipinong ina ang mangamba para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pinoy family experience. Relate tayo dyan. Number 3. Isa pa. Ito yung pinakamainit, di ba? Sa karamihan. Pero ako, baliwala sa akin ito. Hindi dapat issue. Pera. Isa pa yan sa very common experience ng pamilyang Pilipino, yung usaping pera. At hindi maiwasan kasi ang pamilyang Pilipino magkakasama sa bahay, di ba? Nandyan yung anak, nandyan yung nanay, malaki na yung anak, magkakasama pa rin sa bahay. Hindi mo alam sino ang tinutulungan. Yung nanay ba tinutulungan yung anak na may pamilya na, o yung anak na may pamilya tinutulungan yung anak, kaya magkakasama sila. Anong comment sa social media? Walang hiya ka, Angelica Yulo. Napakasama mong ina. Diba? Ginagalaw mo ang pera ng mga anak mo nang hindi ka nagpapaalam. Hayop, magnanakaw. Komento yan ng mabuting ina sa social media na kapag tinanong ng anak, Nay, nasa na po yung napamaskuhan namin na sinabi nyo itatago ninyo? Hindi makasagot. Very common yan, di ba? Ginagastos nyo yung pinatagong na pamaskuhan ng anak ninyo. Pinoy joke yan, di ba? Very common. Huwag mong ipapatago ang napamaskuhan mo sa nanay mo dahil hindi mo na makikita. Yung mga anak ko, dito pinanganak, dito lumaki, pero alam nila yung joke na yan because it's so popular sa mga Pilipino. Ginagastos yung napamaskuhan. Ang dami na. Ang haba na ng usapan natin. Hindi pa we have to cut it. Yung klase natin, ano tayo. Anyway, to wrap it up for this episode, for this class. Kaya madaming nakarelate, hindi lang kay Angelica Yulo, kay Kaloy at kay Carlo, kundi sa pamilya nila dahil dyan sa mga everyday experience na pinalabas nila sa kanilang mga paglalaban ng dirty linens in public. So nakarelate tayo, pareho yung pamilya nila sa pamilya natin. Same yung mga issues. So I started timing myself na mag 45 minutes na ako nagsasalita dito. I know yung attention span nyo wala na. Enough nyo na siguro. Hindi na kayo umabot. Kung umabot kayo this far, congratulations at marami pong salamat. But anyway, let us continue sa susunod yung klase natin. Hindi pa natin na-defend si Chloe, si Kaloy at si Angelica Yulo because it's possible to defend the three of them. To look at them with fairness, with justice. At pwede silang ipagtanggol sa mga haters nila. We'll do that next episode. Show you how you can appreciate and admire the Yulo family. Kasama na si Chloe dyan dahil ang girlfriend ay, since we are extended family, ay kasama na sa pamilya without stepping on any of them.
kung may natutunan, kung napaisip ko kayo, di ba? Ay, oo nga, no? Nasa na nga pala yung napamaskuhan namin noong Christmas 1998 na pinatago namin kay nanay. Kalimutan na. Matanong nga si nanay. Text. You know the drill. Oh, like, share, and subscribe. Para sa susunod na pagtawag ko, kayo ang unang makakarinig ng Tara Kape. Diba? Lakas natin insulto sa ibang nanay na ginagalaw yung pera ng mga anak. Pero yung pinatagong na pamaskuhan ng anak mo, ginastos mo na. Hindi ka na makasagot pag hinahanap ng anak mo. Ikaw pa yung galit. Pinambili ko ng pagkain nyo.